Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Justin Brownlee, magpapahinga rin ba sa Gilas, Pilipinas? Former Converge big man Keith Zaldivar, isa sa kinoconsider ng Barangay Ginebra. Kahapon ay una nang gumalaw para sa trades ay ang Converge 5 Rexers matapos nilang kuwanin ang playing rights ni Jordan Heading sa Terra Firma kapalit nila Aljon Melesio, Keith Zaldivar at future first round pick. Marami nga ang nagulat sa nangyaring trade na yan dahil hindi nga inaasahan ng karamihan na bibitawan ng Terra Firma si Jordan Heading dahil alam nga ng lahat na SMC ang paboritong katransaksyon ng Terra Firma Jeep. Pero ang hindi nga alam ng karamihan ay planado at may basbas ng SMC ang nangyaring trade. Dahil as of now, hindi nangangailangan ng SMC ng isang gwardya. Ang pinakakailangan nila ngayon ay isang big man, partikular na ang Barangay Ginebra. At ayon sa ating mga trusted source, matapos ang nangyaring trade ng Converge at Terra Firma ay mukhang dadaan nga lang daw yung nakuwang big man ng Terra Firma na si Keith Zaldivar dahil ang totoong destination daw talaga nito ay ang kupunan ni Coach Tim Cone na Barangay Ginebra. Alam naman nating lahat mga chong na ang pinakamalaking problema ngayon ng Barangay Ginebra ay ang kanilang kakulangan sa frontcourt position dahil tanging si Japet lang yung kanilang inaasahan. Tapos mukhang hindi na nga maglalaro si Jody Vance at malabo pang makapaglaro si Jamie Malonzo sa first 5 games ng Ginebra next conference dahil under rehab pa rin ang kanyang binte at kailangan pang maibalik ang kanyang game shape. Kaya naman, isa sa binabantayan ngayon ng Barangay Ginebrang big man ay itong nakuha ng Terra Firma na si Keith Zaldivar. At kung titignan nga natin yung kanyang naging performance sa Converge 5 Rexers ay kayang-kaya nitong makipagsabayan sa loob ng painted area. Mayroong magandang footwork at ang pinakamapapakinabangan talaga sa kanya ni Coach Tim Cone sakaling makuha ito ng Barangay Ginebra ay ang kanyang napakagandang outside shooting. Kung titignan ay may pagkakahalin tulad dito kay Prince Capiral as a stretch big, pero mas malakas itong si Keith Zaldivar dahil meron nitong depensa, kayang makipagbanggaan sa ilalim at mas mataas ang 3-point shooting percentage. At yan nga yung gustong-gusto ni Coach Tim Cone na isang agile big man na po pwedeng maasahan sa ilalim at the same time ay meron ding outside shooting, kaya bagay na bagay talaga ito sa kanyang sistema na triangle offense. Bago pa nga mapunta ng Converge 5 Rexers, itong si Keith Zaldivar ay una na itong naglaro sa Magnolia Hotshots kung saan napakaganda ng kanyang performance. At nung nalipat sa Converge ay hindi nga ito masyadong nagamit dahil kaagaw niya sa position si Justin Arana. Pero isang mahusay na big man itong si Keith Zaldivar, kaya sakaling makuha ito ni Coach Tim Cone ay malaking tulong para sa kanyang kupunan. Ayon pa nga rin sa mga trusted source ay interesado si Al Francis Chua sa nasabing big man at kinokonsulta na nga nito ngayon si Coach Tim Cone bago nito i-execute ang trade. As of now ay ang focus ni Coach Tim ay ang Gilas, Pilipinas. Kaya naman doble kayod nga ngayon si Boss Al para makahanap ng bagong big man at si Keith Zaldivar nga ang kanyang nasa radar. Para sa akin mga chong ay perfect fit itong si Keith Zaldivar para sa Barangay Ginebra dahil ganyang type nga ng big man ang kanilang kinakailangan. Isang banger at the same time merong outside shooting. At tingnan natin yung magiging update dyan sa mga susunod na mga araw. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Justin Brownlee, magpapahinga rin ba sa Gilas, Pilipinas? Nitong nakalipas nga lang na araw mga chong ay inilabas na ng ating national team na Gilas, Pilipinas ang kanilang 15-man lineup ngayong November window. Pero ang ikinagulat nga ng lahat, dalawang naturalized player ang naka-lineup
kung saan nandyan si Justin Brownlee at nandyan nga rin si Angelo Kwame. At kinumpirma nga yan ni SBP Executive Director Erica D na dalawang naturalized player ang ipinasok nila sa kanilang 15-man lineup. At ang presence nga nitong si Angelo Kwame ay ang magbibigay option kay Coach Tim Cone kung pagpapahingahin nga ba niya si Justin Brownlee o tag-isa sila ng laro ni Angelo Kwame. Para sa akin mga chong ay maganda ang ginawa na yan ng Gilas Pilipinas dahil alam naman nating lahat na pagod nga itong si Justin Brownlee matapos ang kanyang sunod-sunod na schedule. Pero para sa akin mga chong ay mas magandang si Angelo Kwame na lang muna yung paglaruin ngayong November window para tuloy-tuloy yung pahinga ni Justin Brownlee at pagpasok ng Commissioner's Cup ay ready at fresh ang kanyang binte. Pero sa ngayon ay malaki ang chance na tag-isang laro itong si Angelo Kwame at Justin Brownlee. At maganda na rin yan para kay Brownlee kesa wala siyang pahinga. At yan nga yung kagandahan na mayroong multiple naturalized player ang Gilas Pilipinas dahil meron nga silang option para pagpahingahin si Justin Brownlee. Maganda rin yan para sa Barangay Ginebra dahil kung makapagpapahinga si Brownlee ngayong November window ay malaki yung chance na siya pa rin ang kukuha ng import ng kanyang koponan. Kaya mga chong, ngayong dalawang naturalized player ang nakaline up sa Gilas ngayong November window. Agree ka ba na magpahinga muna si Brownlee? Ano rin ang masasabi nyo sa planong pagkuha ng Ginebra sa former Converge big man na si Kit Saldivar? I-comment mo lang dyan sa ibaba.